Mga minamahal natin pong basahin dito po sa Luke chapter 5 verse 1 up to 4. Ito po ang ating pababasa, mga minamahal. Ang sabi po dito, samantalang sinisiksik si Jesus ng napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos, siya'y nakatayo sa tabi ng lawa ng Genesaret. Nakakita siya ng dalawang bangka na nasa tabi ng lawa, wala na roon ang mga mangingisda at naghuhugas na ng kanilang mga lambat. So tapos na po sila mangisda, kapatid. Tapos na po sila at inugas na lang po yung kanilang po mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka na pag-aari ni Simon at hiniling sa kanya na ilayo ito ng kaunti sa lupa. So nakita ng Panginoon na mayroon pong bangka si Simon. Itong si Simon ito si Pedro, mga minamahal. Ang ginawa ng Panginoon, siya po ay sumakay doon sa bangkang iyon at sinabi kay Simon na ilayo yung bangka doon sa malapit sa pangpang. Medyo malayo ng konti. At sabi po dito, mga minamahal, siya ay umupo at mula sa bangka ay nagturo sa mga tao. Nang matapos na siya sa pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Ano sabi ni Simon Pedro? Sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit dahil sa iyong salita, ihuhulog ko ang aking mga lambat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga minamahal, si Pedro sinapoy ng isda. Literal na isda ang kanilang ginawa dahil sila'y nasa dagat at naghuhulog po sila ng lambat. Pero mga minamahal, ang gawin yun para kay Pedro, it was a night of failure, kapatid. Magdamag po siyang ng isda, naghulog ng lambat sa dagat, pero kahit isang isda, kapatid, ay wala siyang nakuha. Ibig sabihin, it was a failure. It was a night of failure on the part of Simon Peter, mga minamahal. Ginawa po nila ang lahat, kapatid. Pero anong sabi ng Panginoon sa verse 6, kapatid? Anong sabi ng Panginoon? Nang magawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos masira ang kanilang mga lambat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Walang nakuhang isda si Peter, pero ang sabi ng Panginoon, pumunta ka doon sa malalim at doon mo ihulog ang iyong lambat. Bagamat ginawa na po ni Pedro, mga minamahal, ang lahat ng kanyang kakayahan sa kanyang pangingisda. Si Peter ay eksperto sa pangingisda, mga minamahal, pero walang nakuhang isda. Dapat talaga madidiscourage na itong si Peter, kapatid. But because sa sinabi ng Panginoon, ang sabi, nevertheless, because you say so, Panginoon, sinabi mo, Panginoon, na ako ay pupunta roon. At ako'y pupunta. Sa wikang Ingles, Brother Yon, sa 5, ano sabi dito? Dito po natin uhugutin yung ating title, kapatid. Ang sabi po dito, and Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, ito ang ating pamagat. Gayon pa man, nevertheless, ang sabi po ng mahal, as thy word, I will let down the net.
Bagamat, mga minamahal, itong si Pedro, ginawa na niya, maybe sabihin natin, discouraged na po siya. Pero nag-utos, nagsabi ng ating Panginoong Jesucristo, pumunta ka roon sa bandang malalim at doon mo ihulog ang iyong lambat. Panginoon, ang sabi niya, ginawa na namin ito. Ako'y nagpagod, ako'y magdamag na ng isda. Pero wala akong nakuha ang isda. But sinabi mo, gayon pa man, nevertheless, because you say so, I will drop my net. Ang sabi po niya. At anong nangyari, kapatid? Dahil sa pagtupad ng sinabi ng Panginoon, mga minamahal, hindi siya napagod. Bagamat pagod na po siya, hindi po siya napagod dahil sa utos ng Panginoon at doon sa pagsunod sa ating Panginoon, mga minamahal, hallelujah, napakaraming mga isda ang kanyang nakuha dahil sa kanyang pagsunod sa mga salita ng ating Panginoon. Mga minamahal, wala tayong nakuha isda. Amen. Napakaliwanag, kapatid, ang usapan. Kagabi, mga minamahal, na magsusundo ang isang kapatid po doon upang dalhin dito sa church. Ano ang nangyari? Ang dami po, mga minamahal, na sinabi, opo, sasampo po kami bukas, opo, pupunta po kami, at susunduin po kami rito. Maliwanag ang usapan. Pero dalawang beses, sabi ko, Brother Roger, pumunta po kayo doon. At sila, baka sila naghihintay po doon. Mga ilang minuto, bumalik si Brother Roger, wala po. Nagtututo pa rin ako, baka na-late lang. Kinausap si Brother Roman. Brother Roman, bumalik ka doon. Baka na-late lang sa pagdating ni Brother Roger doon. Balik na naman si Brother Roman. Pare, talagang wala. For me, it was a failure, kapatid. Pero mga minamahal, kagaya ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal, na tayo po ay pinapupunta ba doon sa malalim na lugar, mga minamahal, at doon po tayo maghuhulog ng ating lambat. Ibig sabihin, mga minamahal, hallelujah, hindi po ito ang siyang dahilan na tayo titigil sa ating pag-iisda ng mga tao. Pagkus, mga minamahal, ating galapin ang importante, ang mga salita at utos ng Panginoon at ang Diyos ang sa Pilipinos. Amen? Everyone say, praise the Lord. Ang mahalaga, mga minamahal, nagawa po natin ang ating parte na pinag-uutos sa atin ng Panginoon. Mismo ang Panginoong Yesus ang siyang nagsabi po nito. Mga minamahal, ito po ang sabi po ng Panginoon. Matthew chapter 10 verse 14. Ano ang sabi po nito? Sino mang hindi tumanggap sa inyo o duminig sa inyong mga salita, pag alis ninyo sa bahay o bayan iyon, ay ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. Anong ibig sabihin ito, kapatid? Ibig sabihin ng Panginoon dito, pagkatapos mong pumunta roon at ipinangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon at walang duminig sa iyo, kapatid. Sa bahay na iyon, o maging sa bayan iyon, anong sabi ng Panginoon? Ipagpag mo na ang iyong mga paa. Ibig sabihin, wala ka ng pananagutan sa kanila. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Wala na tayong pananagutan sa kanila. Dahil po, mga minamahal, ang ibig sabihin po ng ipagpag ang mga paa, ito po ay isang kulturang Hudyo noong unang panahon. Kapag ipinagpag mo, mga minamahal, ang alikabok ng iyong mga paa, ito po ay sinisimbolo ng paghihiwalay.
Ibig sabihin, wala ka ng pakialam sa kanya dahil hiwalay na kayo. Amen po ba? Yun ay sinisimbolo ng paghihiwalay nila sa presensya ng Diyos. Kaya, wala ka ng pakialam sa kanila. Amen. Wala ka ng pananagutan sa kanila. At number 2, kapatid, ito ay babala ng paghuhukom. Kapag pinagpag na ang iyong mga paa, kapatid, yun ay winarpinan na ng paghuhukom nila ng Diyos. Balang araw, kapatid, wala ka nang may dadahilan sa Diyos. Panginoon, hindi namin alam. Panginoon, hindi namin alam ang iyong Ebanghelyo. Hindi namin narinig. Mga minamahal, ang lahat ng bagay ay hindi, walang lingid sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? Siya ay omniscient God. Siya ay omnipotent. Pinag-aralan po natin kanina. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay, mga minamahal, nakikita. Pwede ipakita ng Diyos yung parang video, mga minamahal. Ayan, hindi ba ikaw yan, nakaupong yan? Hindi ba nakikinig ka? Hindi ba pinuntahan ka nitong si Brad, si Po, at saka si Lita? Hindi ba pinuntahan ka, inanyayahan ka? Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na hindi mo alam. Ibig sabihin, wala tayong may dadahilan sa harap ng hukuman ng Panginoon. Amen? Hindi natin pwede ng Lord, wala namang nagpunta sa amin. Hindi mo pwede dahilan dahil hindi mo pwedeng lokohin ang Diyos. Amen po ba? So, ibig sabihin, mga minamahal, ang importante, ginawa mo na ang iyong parte o responsibilidad o obligasyon para sa gawain ng Panginoon at ang Diyos na ang siyang bahala sa kanila. Palakpakan po natin. Mga minamahal, meron pong 3 malalim na kahulugan itong sinabing ito ng Panginoon. Number 1, kapatid, tapos na ang babala. Uy, nariningan na po natin sila. Anong sabi ko, mga minamahal? Ang sabi ng Biblia, yung panimulangan natin, yung Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Nakatakda sa tao ang mamatay na minsan pagkatapos ay ang paghuhukom. Mga minamahal, dito pa lang sa daigdig na ito, mga minamahal, dito, i-gauge ka na at tinitingnan na ng Panginoon kung ikaw ba ay nagpaunlak sa kanyang paanyaya at nakinig ka ba sa mga salita niya. Mga minamahal kong kapatid, tapos na ang babala. Tinapos na. Kung hindi sila nakinig, so be it. Ano pakialam natin sa kanila? Di ba? Tayo nandoon, mga minamahal. Kagabi, habang nagsasalita ako, mayroong huyaw. Narinig ko yun. May sumigaw. Eh, nung umahabol ako ng konsihal, ng vice mayor, naging vice mayor ako, pag nagsalita ako, pumapalakpak yung mga tao eh. Pero ngayon, dahil salita ng Diyos ang dala ko, ayaw makinig. Hindi ba? Kagaya ni Pablo, kapatid. Si Pablo ay sikat. Siya isang pariseo. Siya isang powerful. Itong si Pablo, noon ay Saulo, kapatid. Nung siya ang mga minamahal namatay, itong si Cornelius, nandun pa si Saulo o si Pablo, kapatid. Dahil siya nag-utos na lahat po ng mga persecutor, lahat po ng mga supporters, mga followers ng ating Panginoon sa Kristo, kinakailangan parusahan, kinakailangan sila ipatayin. Kaya nung namatay itong si Cornelio, mga minamahal, binato siya ng literal na bato, namatay itong si Cornelio. Nandun pa si Saulo o si Pablo, nakikita po niya. Iginagalang si Saulo o si Pablo noon, kapatid. Iginagalang po siya. Pero nung siya'y naghayag ng mga salita ng Diyos, nung siya po, mga minamahal, hallelujah, ay ginamit ng Diyos upang mag-evangelize, upang mag-preach, mga minamahal, sa lahat ng anong ginagawa? Pinagbabato itong si
nangaral si Pablo doon, mga minamahal, sa isang lugar, anong ginawa ng mga tao? Pinagbabato itong si Pablo, mga minamahal. Halos mamatay na po siya sa mga bato na tumama sa kanyang katawan. Pero mga minamahal, hindi sumuko si Apostol Pablo. Ang ginawa niya, kapatid, lumipat lamang po sa isang lugar at patuloy siyang nag-aral ng mga salita ng Panginoon. Dahil alam ni Pablo, mga minamahal, na ang salita ng Diyos, this is the power of God unto salvation. Alam ni Pablo yun, kapatid. Ito raw ang siyang kapangyarihan ng Diyos upang magligtas. Kaya kung hindi po tayo ahayo, kung hindi tayo magkukrusada, hindi lumarinig ang tunay na ebanghelyo ng Diyos. Actually, sa lugar na yon, ang daming church na nakatayo na po doon. Bugbog na ang lugar na yon sa mga pangangaral. Akala ng mga tao, pare-pareho lang siguro. Pero hindi pare-pareho, kapatid. Bagamat tiginagulian tayo lahat ng mga born-again Christian, iba-iba po tayo. May mga born-again Christian na naniniwala na maliligtas lamang sila sa kanilang mabubuting gawa. Pero tayo, kapatid, hindi po tayo gano'n ang paniniwala. Dahil ang paniniwala po natin, kapatid, sa biyaya ng Panginoon, doon tayo iniligtas ng ating Diyos na God. Hindi sa ating mga mabubuting gawa. Amen? Marami, kapatid. Doon po, kapatid, sa mga born-again na yun, hindi po sila nagbabautis po sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Hindi po. Sabihan mo sila na magpabautis po sila sa pangalan ni Jesucristo. Ayaw po nila. Sasabihin sa iyo, kulto kayo. Totoo po yan. Yung isang pastor, naging bisya. Magaling magkisalita yun. Pero ngayon namatay na po siya. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Magaling po yun. Alam po ninyo, kasama po namin sa church. Magmula sa Angeles, sa CMI, hanggang sa lumipat sila ng church, sumunod po kami, kapatid. Sumunod po kami. Nagbabible study kami sa bahay, mismo sa bahay po namin. Pero kung minamahal, nung kami po ay nakasumpong ng isang gawain, nagpabautis po kami sa tubig sa pangalan ni Jesus. Nung mabalitaan po niya na nagpabautis po kami sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, dahil yun lang sa amin ng Acts chapter 2 verse 38, nag-preach po siya doon sa kapitbahay namin. Ang lakas ng sound system. Anong sabi po niya? Kayong lahat na naniniwala kay Jesucristo at napagbabautis po kayo sa pangalan ni Jesus, kayo'y mga kulto, kayo'y mga demonyo. Sinulatan po siya. Napakagaling po ninyo magsalita, hanga po sa inyo. Pero bakit tinawag po ninyong mga kulto at sa demonyo yung mga taong nanampalataya kay Jesucristo at nagbabautis po sa kanyang pangalan? Magmula noon, kapatid, hindi na bumalik doon sa lugar na iyon nung sinulatan ko po siya. Ngayon, wala na po siya. Patay na po siya. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Akala po ng mga tao, bugbog na po, mga minamahal. Bugbog na, akala po nila, pare-parehas lang siguro ang mga born again. Total, mayroon na kami church dito. Total, narinig na namin yan. Total, ganun, marahil ganun po. Pero mga minamahal, kagabi, ginawa po natin ang nararapat. Inihap po natin ang tunay na ebanghelyo ng Panginoon, kapatid. Hallelujah. Kasi sinabi po, tunay na ebanghelyo, anong sabi po ni Pablo, mga minamahal, buksan mo, brother yan, alam mo ang versikulo ito. Anong sabi ni Pablo, mga minamahal? Kahimat kami, o isang anghel man, ang mula sa langit na bababa dito na mga ngaral sa inyo na iba sa aking ipinapangaral. Ang sabi ni Pablo ay maitakwil. Maitakwil, kapatid. Yun ang sabi ni Pablo. Kaya mga minamahal, mag-ingat po. Hindi po lahat ng nangangaral ng salita ng Diyos ay turo ng Biblia. Mga minamahal, meron lamang po kinukuha, hindi talaga, kapatid. Ano bang sabi mo dito? Mga naman, nakita mo na rin yan? Ang alam ko, Galatians chapter 1 verse 8 pa yun. Mga minamahal, praise God.
Mga minamahal, praise the Lord. Ito. Galatians 1:8. Subalit kahit kami, ang sabi ni Pablo. Si Pablo po kasi ang nangangaral ng grace. Maging ang mga ibang apostol, nangangaral ng grace, kapatid. Pero doon si Pablo talagang ito ang kanyang dinidigdig sa mga tao na tayo naligtas dahil sa biyaya ng Diyos, hindi sa ating mga mabubuting gawa. Si Pablo din ang nangangaral sa Romans chapter 4, kanyang inalimbawa si Abraham, na si Abraham hindi siya naligtas dahil sa kanyang mabubuting gawa, bagkus naligtas si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ano sabi ni Pablo? Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo, ay hayaan silang sumpain. Ibig sabihin, kapatid, tingnan po ninyo kung hindi kayo naniniwala, kapatid, sa aral, sa biyaya ng Diyos, kung pinapangaral palagi ni Pablo, kapatid, ibig sabihin, na-deceive po ang ilang mga tao. Na-deceive, kapatid, ng dyablo. Akala po nila, mga minamahal, na tunay na ebanghelyo na kanilang naririnig. Pero malinaw po ang sabi po nito ni Pablo. Mga minamahal, amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Minamahal, ano ba ang malalim na kahulugan ng pag-alis ng lupa o pagpagpag ng alikabok sa lupa, kapatid? Number 1, inaalis ng lingkod ng Diyos ang kanyang pananagutan. Kasi mga naman, meron po tayong pananagutan. Kapag hindi po natin naihayag ang mga salita ng Diyos sa mga tao, meron tayong pananagutan. Meron po tayo sisingilin ng Diyos ang dugo nila sa atin. O basahin po natin, kapatid, baka akala po nyo, mga minamahal, hindi totoo, hindi biblical. Ezekiel chapter 3 verse 18. Ano po sabi dito, mga minamahal? Pakinggan po niyo ito. Kapag aking sinabi sa masama, ikaw ay tiyak na mamamatay at hindi mo siya binigyan ng babala. Ayan, babala, yung warning. Hindi mo sinabi yung katotohanan. Anong sabi po dito? O nagsalita ka man ng upang bigyan ng babala ang masama mula sa kanyang masamang landas upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisingilin sa iyong kamay. Kaya kung wala ba minsan, ewan ko kung naiintindihan po ninyo ko. Akala po ninyo, pinipilit ko kayo, pinoforce ko kayo. Nasaan yung mga anak po ninyo, nasaan ang pamilya po ninyo. Di ba? Tinry na po natin o diniscuss na po natin yung patuloy yung kay Cain na sinabi at tanong sa Panginoon, am I my brother's keeper? Ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Mga minamahal, nasaan ang iyong mga anak? Nasaan ang iyong loved ones, ang iyong mga kapatid? Senior mo na ba sa kanila ang ebanghelyo ng Panginoon? Mga minamahal, kung hanggang ngayon, kapatid, ay natatakot ka bang mag-share, meron mo ba na dyan ang ating Panginoon? Kapag hindi mo, kapatid, senior ang gospel ng Panginoon, kapag senior mo na, ayaw nang makinig sa iyo, okay lang yun. Pagpagan mo na raw ang iyong mga paa. Amen? Pero kung hindi mo pa sinabi, sabihin mo na, kapatid. Dahil kapag namatay ang isang masamang tao at hindi mo sinabi sa kanya yung bagay na ito, mga minamahal, sisingilin ng Diyos ang dugo nila sa iyo, sa iyong mga kamay. Ibig sabihin, mayroon kang pananagutan sa kanila. Amen po ba? Palapuhan po natin ang Panginoon. Mayroon pa, kapatid. Ano po sabi? Ezekiel chapter 33 verse 6. Kapatid, dito rin po sa Ezekiel. Anong sabi po rito, mga minamahal? Ngunit kung makita ng bantay, ito yung bantay. Sino yung bantay? Ang sabi ko, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Ang sabi po dito, ngunit kung makita ng bantay na dumating ang kabak at hindi umihip ng trompeta, ibig sabihin, hindi nag-warning.
at ang taong bayan ay hindi nabigyan ng babala, at ang tabak ay dumating at pinatay ang sino man sa kanila, ang taong iyon ay kinuha sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay sisigilin ko sa kamay ng bantay. Hindi ba sabi ko, tayo lahat ay bantay? Amen po ba? Amen. Sino pong nakarinig po ng prinsipyo natin magsabi, praise the Lord? Yes, tayo po, sabi po, am I my brother's keeper? Ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Mga minamahal, kung dumarating po ang tabak, pero nakikita mo dumarating, ibig sabihin nakikita mo ang sakuna na darating kapatid, pero hindi ka naghihip ng trompeta. Ibig sabihin nun, hindi mo sinabi ang mga salita ng Diyos, hindi mo sila binigyan ng babala, namatay po sila. Anong mangyayari kapatid? Sisigilin ng Diyos ang dugo nila sa iyong mga kamay. Pero kapatid, kagaya ng ginawa po natin, mga minamahal, nagbabala na po tayo. Nagsabi na po tayo ng katotohanan. Ipinahayag na po natin ang tunay na ebanghelyo ng Panginoon, pero hindi pa rin sila nakinig. Ito naman ang sagot, kapatid. Gawa 18, versikulo 6, kapatid. Anong sabi po dito? Mga minamahal, pagkatapos magawa na po natin, hindi sila nakinig. Okay lang po yun. Nang sila'y tumutol at lapastanan siya, ipinagpag niya ang kanyang kasuotan at kanila'y sinabi, ang inyong dugoy sa inyong sariling mga ulo, ako'y malinis. Yan, malinis na. Malinis na ang ating konsensya. Wala na po tayong pananagutan sa kanila. Amen? Amen. Praise the Lord. Ako'y malinis mula ngayon. Pupunta ako sa mga hentil. Sabi mo na ang importante na masabi po natin sa kanila. Amen? Kahit walang tayong nakuha isda, ang daming dumating naman sa krusada. Pero itong finality ng pinag-usapan po natin, kasi walang kwenta. Walang kwenta yun. Narinig mong ebanghelyo, pupunta ka, tapos hindi ka naman nagpatuloy sa iyong pagsamba, hindi ka naman nagpasalamat sa Diyos. Walang kwenta po yan, kapatid. Baka hindi mo lang maintindihan yung mga nag-invite sa iyo. O baka naman naroon ka lang pa para after ng gawain na yun, pwede kang humingi sa akin. Hindi ba mayroong personal agenda? Hindi po ba? Pero mga minamahal, ngayon, wala na tayong pananagutan sa kanila. Mga minamahal, malinis na po tayo. Ibig sabihin, wala na. Okay lang po. Oo, kailangan po yun. Amen? Sabi ko nga, kahit mga minamahal, tayo na lang po rito, hindi naman naghahanap at hindi naman tumitingin ng Diyos sa quantity. Alam niyo yung quantity, yung bilang. Hindi naman nagtumitingin ng Diyos uy, dito, totoo ito, napakaraming sumasamba dito, napakarami dito, ito ang katotohanan. No, hindi po yun. Hindi po yun ang pasihan, kapatid. Amen. Yung Romano Catholic, di ba, mga buong daigdig, yung mga Roman Catholicanos, kapatid. Amen po ba? Pero hindi naman yun ang pasihan Importante, kapatid, kahit ilan lang po tayo rito, ang importante, merong quality ang ating pagdidisip. Amen? Hindi po sa quantity, hindi po sa bilang, kapatid. Ang importante, mga minamahal, tayo po'y narito at naghahanap ang Diyos ng isang quality, isang magandang kalidad, kapatid, ng ating pagsamba, mga minamahal. Amen? Dahil po, kapatid, ano ang saysay na napakaganda ng isang puno, napakaganda ng kanyang mga dahon, kapatid. Pero mga minamahal, lumibas na po ang mahabang panahon, ang dahon yan hanggang ngayon ay wala pang bunga. Ano ang saysay na kagandahan na nakikita mo na halaman? Wala siyang saysay. Amen. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun, kapatid? Kailangan ng bunga. Amen po ba? Kailangan ng bunga ng isang Kristiyano. At yun ang gusto at pinagiging para kami.
praise the Lord. So, ibig sabihin, malinis na po tayo. Amen? Amen. Pabalaay po parating dahil yun po ay talagang hatol ng Panginoon. Matthew 10:15 mo naman, last verse. Matthew 10:15. Ano bang sabi dito? Mga lahat, katotohanan sinasabi ko sa inyo, higit pang mapapagtiisan sa araw ng paghukom ang mga lupain ng Sodoma at Gomorrah. Imagine na, kaysa sa bayang iyon. Amen. Muna mahapin po niyo. Yung Sodoma at Gomorrah, napakasama na po yun. Pero yung mga tao ngayon na nakikinig, nagpupunta ko tayo pero ayaw makinig. Mas malaki pa yung paghatol ng Diyos para sa kanila. Mabuti pa, hindi na sila nakapaghinig ng salita ng Diyos. Mabuti pa na hindi na po sila ipinanganak sa mundo nito. Kung ipinanganak ka sa mundo nito, maging palamuti ka lang ng daigdig nito, it is useless. It is useless. Mami naman. Pero kapatid, sa ating pinag-aaralan, ang sabi ng Panginoon Jesucristo kay Peter, Peter, alam ko wala kang nakuhang isda. And that night is a night of failure para kay Pedro. Pero nagputos ang Panginoon, imagine, may mga araw, di ba? Ang mga mangingisda, yan po ay usually nangingisda kapag gabi, yung tahimik, para makakuha ng isda. Pero nung oras na yun, nung nilutusan ng Panginoon si Peter, nandiyan po ang araw. Ibig sabihin, yung mga isda ay nakatago na. Pero, ang sabi, lumayo ka, Peter, lumayo ka. Pumunta ka doon sa malalim. At doon mo subukang ihulog ang iyong lambat. At makakakuha ka. Ano nangyari? Dahil sa sinabi ng Panginoon, Lord, nevertheless, ang sabi niya, gayon pa man, ako'y nag-fail, wala akong nakuha isda, pagod na ako, puyat na ako, Panginoon. But because, ang sabi ko niya, nevertheless, gayon pa man, because you say so, sinabi mo, Panginoon, siya'y pumunta doon sa malayo na lugar, doon inihulog ang kanyang lambat. Nagtaka po siya, kapatid, nung hilain niya ang lambat, punong-puno ng isda ang kanyang lambat. Ibig sabihin, kapatid, huwag kang ma-discourage. Amen? Amen. Kanya lang talaga. Totoo sabi ni Brother Elio, kasi salita yun ng Diyos. Kahit anong gawin po natin, kapatid, ang Diyos ang siyang nagdaragdag ng kaluluwa, hindi sa magitan ng ating sariling lakas. Amen? Amen. Amen? Amen. Ibig sabihin, okay na yun. Wala yun. Hindi sila pinili ng Diyos. Dahil ang mga tupa ng Diyos, sila'y nakikinig ng salita ng Diyos at sila'y sumusunod sa Diyos. Iyon ang mga tupa ng ating Panginoon. Amen? Nagulas ko, praise the Lord! So ano po ang bottom line ng ating pinag-aaralan? Mga don't give up. Amen? Sa katunayan nga po, kapatid, pinlano ka na. Sabi ko kay Brother Ray ng Alyon, kagabi, Brother Ray, maghanap ka sa YouTube. Maghanap ka ng kahit na second hand na L. Kung kaya kong bilhin, bibilhin ko. Talagang, para yung mga speaker na malalaki po dyan, yun ang ilalagay natin sa L. Yung mga gamit po natin, ilalagay po natin lahat doon. Para hindi na po natin nakakautin itong kami na ito. Mga minamahal, pagkakaroon tayo ng crusada roon, ang timano, nandun na yung L, nakaset up na agad. Kasi hindi po tayo susuko. Amen? Amen? Hindi tayo susuko! Dahil ang mga tunay na sundalo ng ating Panginoong Jesucristo, sila'y matatapang, sila'y hindi sumusuko, sila'y handang sumunod sa mga lulutunin ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo susuko. Amen? No retreat. No surrender. O, sorry. Talakpan po natin. Kaya po natin ito yung mga kaya po natin ito yung mga
Ikaw tayo sa Kanya. Hallelujah. Awitin po natin ang bakit ako maglilingkod sa iyo. Amen. Hindi ang gantimpala ang nais natin. Tapos yun ang pagsunod. Amen. Awitin po natin, bakit ako maglilingkod sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord.